Si Martin ay kausap ang isang batang magkasintahan sa loob ng real estate office. Ang magkasintahan ay sina Gemma at Tom. Iminungkahi ni Martin na puntahan nila ang bagong subdivision na tinatawag na Yonder. Pagdating nila roon, agad nilang napansin na lahat ng bahay ay magkapareho. Dinala sila ni Martin sa bahay number 10. Habang iniikot nila ito, bigla na lang nawala si Martin. Naiwan sina Gemma at Tom sa subdivision na tila walang katapusan. Sinubukan nilang umalis, pero kahit saan sila pumunta, bumabalik sila sa bahay number 10 paulit-ulit. Para silang nakulong sa isang maze na walang labasan. Unang gabi sa subdivision. Pagkatapos nilang mag-ikot at ma-exhaust, natulog sina Gemma at Tom sa loob ng bahay. Pagkatapos ng unang gabi, umakyat si Tom sa bubong ng bahay. Mula sa taas, napansin niya ang buong subdivision. At dito niya na-realize na lahat ng bahay ay eksaktong pareho. Walang katapusan, sinunog nila ang bahay. Ngunit kinabukasan, nagising sila sa loob ng parehong bahay. Buo, maayos, parang walang nangyari. May dumating na kahon sa harap ng bahay. Sa loob nito ay isang sanggol, kasama ang note, "Raise the child and be released." Habang lumilipas ang mga araw, mabilis na lumaki ang bata at ginagaya ang bawat salita ni Gemma at Tom. Ngunit sa malamig at hindi pang taong paraan. Si Tom, desperado at nahingip sa walang katapusang siklo, ay nagsimulang magukay sa backyard. Araw-araw, unti-unti siyang nanghihina. Habang si Gemma ay naiwan sa bahay para alagaan ang bata, si Tom ay patuloy sa paghukay sa lupa at sa paggalugad sa kakaibang mundo sa paligid ng Yonder. Isang gabi, sinundan ni Gemma ang lalaki. Ang batang lalaki na ngayon ay halos adult na. Papunta sa likod ng subdivision at dinala sa ilalim ng lupa. Dito, nakita niya ang mga bangkay ng iba pang mga biktima, mga dating mag-asawa na tulad nila. Napinilit ding alagaan ang mga bata. Nakakakilabot ang tanawin. Walang katapusang mga hukay, mga katawan, at mga bata na parang eksperimento, lahat paulit-ulit, lahat nakulong sa isang walang katapusang cycle. Habang sinusubukan ni Gemma na makatakas, natuklasan niya na ang batang lalaki ay siya na ngayon ang bagong Martin. Ang parehong misteryosong ahente na unang nagdala sa kanila sa Yonder. Hindi siya nakaligtas. Sa huli, inilagay siya sa isang hukay kasama ang iba pang biktima. Ang batang lalaki, ngayon ay ganap ng ahente, ay muling bumalik sa real estate office. Maya-maya, may pumasok na bagong magkasintahan na naghahanap ng bahay. At muli, magsisimula ang lahat.